Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami nakasamba. Napuri ka namin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, kinalugdan mo ang aming mga pagsamba, Panginoon. Ama, ngayon po makikinig kami ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso't kaisipan. Mga taong narito, Panginoon, gandin online, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat mananampalataya, Panginoon, na makakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Bigyan mo, Panginoon, ang karunungan ng iyong lingkod, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Amen. Mainit po, ano po? Napakainit. Sabi nga ni Jay, mas mainit sa impyerno. Ayaw natin sa impyerno. Amen po ba? Amen. Pero sa buwan ng Mayo, unang linggo ay baka mag-umaga po muna tayo. No, ngayon, mag-usapan namin mamaya anong oras. Anong oras yung umaga sa May. Kasi mas iinit pa po eh. No, kaya adjust lang po tayo parang sa eskwela. No po, nag-a-adjust. Ganun din tayo. Kasi mahirap namang puro tayo pananampalataya. Talaga naman dapat may pananampalataya. Kaya lang, iingatan rin natin yung ating sarili. Napakainit po. No po. Mahirap po. Yung ating mga senior citizen, ma-stroke pa. No? Kaya, adjust tayo ng oras. Sige po. Ngayon po, sabi nga po ng pamagat, no, binigyan po ito ng pamagat na si Daniel, ang taong malinis, ang puso sa harapan ng Diyos. Okay, meron kayong Bible, makibukas po kayo sa akin sa Daniel, chapter 1, verse 1, hanggang 15. Ang sabi po dyan ay ganito, Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joachim sa Uda, tama ba yung bigas ko? Joachim sa Uda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nabucodonosor, na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilan nakasangkapan sa templo. Lahat ng ito'y dinala ni Nabucodonosor sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilang angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay ang mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pag-unawa, at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Inutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taong silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias, na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belsasar, Sadrach naman si Ananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Ngunit ipinisya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na sila'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawing sa akin ng mahal na hari, na maglaan ng pagkain at ulitin ko po. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako
na sa gagawin sa akin ng mahal na hari, na naglaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakitang niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na nangangalaga sa kanila. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinakapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malusog at malakas sila kaysa kasing edad nilang pinakakain ng pagkain galing sa hari. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito pong libro ni Daniel, no, ay libro sa Bible na kamangha-mangha. Pag binasa niyo po yan, ang sulat na ito ni Daniel ay puno ng pakikipagsapalaran at pananampalataya. Ang Book of Daniel din ang nagpapakita ng mga naganap, no, magaganap sa hinaharap. Pinakita pa po yan kay Daniel, bukod po kay Juan. No po, sa Book of Revelation yon. Si Daniel din ay may buhay daw na kahanga-hanga. Siya ay isa sa mga nakuhang biyag mula sa Uda at dinala sa Babylonia. Si Daniel ay isa sa 4 na nakuhang bihag at napili na maglingkod kay Haring Nabucodonosor. Si Daniel din ang napili ng Diyos na ipakita ang mga kaganapan sa hinaharap bago pa ang Book of Revelation o ang pahayag. Ipinakita na kay Daniel ang mga magaganap. No po, ipinakita na sa kanya. Pagkatapos, pinakita na kay Daniel bago ipinakita kay Apostol Juan ang magaganap sa huling araw. Sa atin yon, no? Pinakita na po ito. Pag binasa niyo po, kaya kamangha-mangha at napakasarap basahin. Bakit? Maraming mga inihayag si Daniel na galing sa ating Panginoon. Bakit? Kinalulugdan siya ng ating Panginoon. Bakit nga ba kinalulugdan si Daniel ng ating Panginoon? Yun ang napakahalagang tanong eh. Bakit siya kinalulugdan at bakit ipinakita ng Diyos kay Daniel ang mga kaganapan samantalang ito'y sikreto ng Diyos? No? Ito'y sikreto ng Diyos eh. Pero ipinakita kay Daniel at inihayag ni Daniel sa pamagitan ng kanyang sulat sa mga mananampalataya o sa mga Hudyo noong panahon noon. No? Bakit nga ba? Una, bakit kinalulugdan ng Diyos si Daniel at bakit inihayag ng Diyos sa kanya ang mga aganapan ngayon? Una, si Daniel ay mayroong malinis na puso. Napaka-importante po nun. Si Daniel daw ay mayroong malinis na puso. Ang sabi ng verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain at alak na na galing, pakipatay nga itong pakipatay. Tinatanga yung akin. Nagugulo ko. Sabi ng verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang papakainin at painumin ng mga iyon. Bakit? Alam ni Daniel na ang pagkain at inumin na galing sa hari ay makapagpaparumi sa kanya bilang isang Hudyo. Kasi noon may batas sa mga Hudyo. No? Maging hanggang ngayon, batas po yun. Bawal mong kakainin ang pagkain ito. Lalo na kapag pagkain galing saan? Sa mga hintil. No? Galing sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Kasi ang mga hindi Hudyo, kung ano-ano kinakain tayo, kung ano-ano kinakain natin. Di po ba?
Sa mga Hudyo, bawal kumain. May mga pinagbabawal silang pagkain. At alam ni Daniel, ang mga pagkain ito na galing sa hari ay makapagbibigay ng karumihan sa kanya bilang isang Hudyo. Taas dito ang kamay ng mga Hudyo. Mayroong mga Hudyo dito? Wala. O kaya kahit ano, kinakain natin. No? Okay lang yun. Tsaka nilinis na yun ng Panginoon. Kaya lang noon, nung panahon noon, may mga pagkain talagang ipinagbawal, lalo na sa mga Hudyo. Si Daniel ay isang Hudyo. At alam ni Daniel, ang utos ng Panginoon pagdating sa pagkain. May mga pagkain makapagpaparumi sa kanya. At isa pa, makapagpaparumi sa kanya ang pagkain ito sapagkat ito'y galing. Saan? Sa hari ng Babylonia. Alam niya, magbibigay ito ng karumihan sa kanya. Kaya anong pinasya ni Daniel? Hindi ko kakainin ang pagkain ibinibigay ng hari. Maging ang alak. Alam niyo mga kapatid, dito ay pinakita ni Daniel ang tamang pagpili para hindi siya madumihan ayon sa batas ng Diyos sa mga Hudyo. Pansinin niyo po yun. Ipinakita ni Daniel ang tamang pagpili. So ang buhay pala ay pagpili. Si Daniel pinili niya na hindi kainin ang masasarap na pagkain inihahain sa kanya. Ano ba sinabi ni Daniel? Subok, bigyan niyo kami ng gulay at tubig. Kapatid, sino dito ang papayag? Kakain siya ng 3 taon gulay at tubig. Kasi 3 taon yun eh. Pero ilang araw sinubok. Ilang araw muna. Sige, subukan nyo. No, ilang araw, subukin nyo. Gulay at tubig lamang ang ibigay nyo sa amin. Tsaka nyo kami subukin. No? Sino payag nun? Ayaw natin nun. Di po ba? Pero si Daniel, dahil alam niya ang batas ng mga Hudyo, na ang pagkain ito ay makapagpaparumi sa kanya, pinili niya na huwag madumihan. Bakit? Alam niya na hindi ito makapagbibigay lugod sa ating Panginoon at malalabag niya ang batas na ibinigay ng Panginoon sa mga Hudyo. Kapatid, tamang pagpili. Ulitin ko, tamang pagpili. Tinanggihan niya ang masasarap na pagkain at inumin. Mapanatili lamang niya, no? Mapanatili lamang niya na siya ay malinis sa harapan ng Diyos. Kapatid, tayo, tama ba ang pagpili natin araw-araw? Mapanatili lamang natin ang ating mga sarili na malinis sa harapan ng Diyos. Si Daniel, mayroon siyang tamang pagpili. Bakit? Alam niya ang batas. Alam niya ang makapagbibigay kaluguran sa Panginoon at alam niya ang hindi makapagbibigay lugod sa Panginoon. Kaya anong ginawa ni Daniel? Tamang pagpili. Tama lamang na pinili niya na huwag kainin ng mga bagay na ito sapagkat alam niya sa kanyang sarili magbibigay ito ng karumihan sa kanya. Kapatid, minsan tayo alam natin yung makapagbibigay ng karumihan sa atin bilang mga Kristiyano. No? Minsan, hindi natin natutularan si Daniel na tamang pagpili. No, tamang pagpili, okay lang yan. Okay lang yan, ginagawa naman ng marami yan, kaya okay lang yan. Di po ba? Minsan mga mananampalataya, ganun na rin. Okay lang yan. Kasi ginagawa naman ng marami yan. Hindi mga kapatid, dapat tularan natin si Daniel. Tamang pagpili. Kapag alam mo na ito ay makapagbibigay ng karumihan sa iyo, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Bakit? Bakit? Una, hindi natin mabibigyan kaluguran ng ating Panginoon. Si Daniel, pinili niya ang tama. Huwag kainin ang pagkain ibinibigay ng hari. Huwag inumin ang alak na ibinibigay ng hari. Anong kinain? Gulay at tubig. Ano ang dahilan ni Daniel? Bakit niya ginagawa ang ganyang bagay? Una, para makapag-impluensya sa 3 pang kabataan. Kasi mayroon siyang kasama. No, meron siyang 3 pang kabataang Hudyo na kasama niya. Na ano yun? Sino yun? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Kailangan ma-impluensyahan niya. Ang 3 kabataang ito, tingnan ninyo, kung hindi naging tama ang pagpili niya, gagayahin siya ng 3. Pero tignan nyo, pag tinuloy-tuloy nyo ang pagbasa, itong 3 ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego,
Sila yung tatlong nanindigang hindi sasamba. Saan? Sa Diyos-Diyosan, iniyagi saan? Sa pugon. Hindi sasamba sa ipinagawa. Hindi po ba? Sila yung iniyagis. Tingnan ninyo, ano impluensya ni Daniel? Mayroon doon sa tatlong ito. Gawin yung tama. Tamang pagpili. Bakit? Alam niya, mayroon siyang mga tatlong kabataang nakatingin sa kanya. Kaya, si Shadrach, Meshach, at Abednego ay bunga ng tamang pagpili ni Daniel. Mapanatiling malinis ang kanyang puso at budhi sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam po ba natin sa ating pagtayo, sa ating mga pananampalataya at paninindigan na lumakad ng may kabanalan sa harapan ng tao, may mga kasama tayo na naiimpluwensyahan din natin. Ulitin ko, sa pagtayo natin bilang mga mananampalataya, lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos at ng tao, may mga tao tayong naiimpluwensyahan. Ay ako man din lalakad ng malinis. Ay ako man din pipiliin ko yung kung ano yung makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Kapatid, mananampalataya po ba tayo? Leader ka ba? O leader ka sa inyong mga tahanan, mga nanay at tatay? Dapat tamang pagpili. Bakit? May mga nakatingin sa atin. Tama po ba? Mga leader ng church, may mga nakatingin sa atin. Na dapat, tama yung pagpapasya natin na lumakad tayo ng maayos o mayroong lumakad tayong malinis yung ating puso sa harapan ng Panginoon. Bakit? May mga nakatingin. Mga kapatid, may mga nakatingin. Uulitin ko, may mga nakatingin. Kanina may kausap ako. Bakit siya ganun? Pastor siya. Kasi may nakatingin. Parang hindi ito yung ugali dapat ng pastor. Kasi nga, may nakatingin. Tapos, pag nga nasabihan tayo ng hindi maganda, sasabihin natin, mga tag doon? Yung bawal lang, bawal lang judgmental. Judgmental naman yung mga yan Judgmental naman yan. Hindi. Ilalagay natin yung ating sarili bilang mananampalataya kung ano dapat yung position mo bilang mga mananampalataya. May kalayaan tayo sa Diyos na gawin, pero alam natin na dapat alam mo kung saan ka tatayo. Alam mo kung ano yung paninindigan mo. Yan ba'y makapagbibigay ng lugod sa Panginoon? Yan ba'y makasisira sa paningin ng tao bilang mga mananampalataya? Alam nyo, bisan, binabaliwala natin yung mga nakatingin sa atin. Hindi, kapatid, mayroong nakatingin sa iyo. Ulitin ko, mayroon at mayroong nakatingin. Sa akin, may nagmamatsyag. May nakatingin. Tinitingnan nila ang buhay. Totoo ba? Si Pastor Romel ganito. Kaya pag nagkamali ang pastor, ano sabihin? Pastor pa naman yan. Si Daniel nanindigan, hindi ko kakainin ang bagay na ito. Bakit? Makapagbibigay ito ng karumihan sa akin sa harapan ng Diyos. Una yon. Dapat tumayo ko ng malinis ang puso ko sa ating Panginoon. Pangalawa, mayroong nakatingin sa kanya, Shadrach, Meshach, at Abednego. Kapatid, may nakatingin sa atin. May nagmamatsyag sa atin. Ulitin ko, may nagmamatsyag sa atin. Minsan, mga anak, tinitignan ng mga anak kung ano at sino ang nanay nila at tatay nila. Nakuha niyo po? Tinitignan po nila. Tinitignan nila kung ikaw ba, yung tatay ba nila o yung nanay nila, tumatayo sa kanilang mga pananampalataya. Tinitingnan nila. Kaya bilang ama, dapat manindigan ako. Alin? Kung ano yung tama. Kung ano yung tama at makapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Bakit? Merong nakatingin. Tinitingnan. Nino? Ng aking mga anak. Ganon din sa atin. Tinitingnan. Leader ka ba ng church? Tinitingnan ka. Tinitingnan ka ng mga tinuturuan mo. Yung bang tinuturo nila, pinamumuhay nila.
Di po ba? Tapos magugulat tayo, sasabihin nila, hindi naman nila pinamumuhay yung kanilang mga inaaral. Sabihin ng leader, judgmental lang sila. Hindi. Baka naman mamaya nakikita sa buhay natin. Bilang mga leader, hindi natin pinamumuhay yung aral mismo ng ating Panginoon. Kapatid, tularan natin si Daniel, tumayo tayo kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. Amen? Bakit? May nakatingin sa iyo, kapatid. Ulitin ko, may nakatingin sa atin. Kapitbahay mo, tinitignan ka. Totoo kaya, mananampalataya siya? Totoo kaya, tinanggap niya si Jesus? Tinitignan po tayo. Ulitin ko tinitignan po tayo. Tinitignan tayo. Ayaw nyo no, para kayong mga artista. Di ba? Para mga artista, tinitignan kayo. Pinagmamasdan. Kaya anong dapat? Maging mabuti tayong, impluensya. Sa harapan ng bata at sa harapan ng mga hindi mananampalataya, mabuti kang impluensya. Amen? Alam niyo, ang desisyon ni Daniel na huwag kainin ng pagkain na galing sa hari ay nangangailangan ng pananampalataya at katapangan. Bakit? Kasi katapangan, tayuan, ang alam niya na pwedeng maging kapalit ng kanyang buhay. Kasi ang hari, mayroong yan, kapag sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali, kasabihan yan. Totoo yan. Sabi ng hari, pakainin sila ng karne, mismong nanggagaling sa akin. Pero dito, sinuway ni Daniel, wag yan. Bakit? Kasi alam niya, makapagbibigay ito ng karumihan sa kanya bilang isang Hudyo. Wag yan. Bigyan niyo kami ng gulay. Buti na lang, kinalugdan si Daniel, ng mga bantay. Nung mga nagbabantay, kaya sabi, ang kinatatakot ko lang pag nalaman ito ng mahal na hari. Na sinusunod ko kung anong kagustuhan mo, hindi kagustuhan ng hari. Sigurado, ang sabi, pugot ang ulo ko. Tingnan ninyo, ganun din si Daniel. Pag nalaman ng hari, nalaman ng hari na hindi niya sinusunod yung pagkain o hindi niya kinakain yung pagkain ibinibigay sa kanila, magiging itong kapalit ng kanilang buhay. Ng kanyang buhay. Pero, nanindigan si Daniel na tanggihan ang ipinakakain sa kanila. Ginawa niya ang lahat ng ito, mapanatili lamang niya na ang puso niya ay malinis sa harapan ng Diyos. Kapatid, pagtanggi. Ulitin ko, pagtanggi. Napakahalaga ng pagtanggi. Anong masarap sa iyo, kapatid? Hindi lang sa pagkain ang pinag-uusapan dito, Ano ang masarap sa iyo? Pastor Romel, anong masarap sa iyo? Na kailangan mong panindigan, kailangan mong tindigan, na ikaw ay mananampalataya. Kapatid, bago akong mananampalataya, masarap na masarap sa akin na nakikita ko ang isang boteng alak na nagpapawis na sa sobrang lamig. Alam ni Belia yan. Mahilig akong uminom ng alak. Alam ni Belia yan. Umuwi ako sa bahay, hindi ko alam paano ako nakauwi. Kaya lang, na-born again ako Kailangan kong tumayo, kailangan kong manindigan, kailangan kong manatiling malinis sa harapan ng Panginoon. Anong dapat mong gawin? Manindigan ka. Hindi mo gagawin ang bagay na ito kasi makapagpaparumi ito sa iyo bilang mananampalataya ng Panginoon. Dumating yung pagkakataon, kailangan kong manindigan dahil pinipilit akong uminom ng alak. Dati naman ang born again yan, umiinom yan Manginginom yan. Dati ng born again yan. Kaya lang, kailangan kong manindigan. Nung panahon na yon. Bakit? Una, sa akin sarili, kailangan pagtagumpayan ko ang bagay na ito. Dahil alam ko, kahinaan ko yun. Alam nyo, pag nakikita ko yun, sarap na sarap ako. Gustong gusto ko yun. Di ba masarap? Hindi ko naman sa mga mahilig sa inuman, masarap makipag-inuman. Alam niyo kung bakit?
Maraming kwentuhan. Maraming kwentuhan. Masarap. Kaya lang, lahat ng masarap halos nakapagbibigay ng karumihan sa tao. Ulitin ko halos lahat ng masarap sa buhay ng bawat isa sa atin nakapagbibigay karumihan sa harapan ng Diyos. Tingnan ninyo, masarap bumarkada. Sa mga kabataang narito, di ba mas masarap pumunta ng mall? Lalo ngayong mainit. Di po ba? Mas masarap pumunta doon. Pero tingnan nyo, pinipili nyo dito. Manatili dito. Tama yun. Bakit pinipili natin kung ano yung mas nararapat? Kahit alam natin na dito sa church, inaantok tayo. Tama? Eto, sigurado ako, kahit ilipat natin ito sa susunod sa Mayo ng alas 9, merong aantukin, may hikabin. Tama? Bakit? Kasi pag nandito tayo, para tayong inehele sa mga mensahe. Kaya lang tamang pagpili, kapatid. Tamang pagpili. Ginawa lahat ni Daniel, ang lahat ng ito, mapanatili lamang niya ang kanyang puso na malinis sa harapan ng Diyos. Kapatid, malinis ba ang puso mo sa harapan ng Diyos ngayon? Ito yun. Kapag malinis ang puso ng tao sa harapan ng Diyos, inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa may malinis na puso. Sino dito gusto, naririnig niya ang kalooban ng Diyos? Alam niya. Kasi kapag malinis ang puso mo, ihayag ng Diyos kung ano yung kalooban niya. Ano ibig sabihin nun? Nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Kapag ikaw ay nangungusap sa Kanya, nagpe-pray ka sa Kanya, ang Diyos naman magsasalita pabalik sa iyo. Bakit? Malinis ang puso mo. Si Daniel, bakit ipinakita sa kanya ang kaganapan sa paparating sa huling araw? Kasi si Daniel, malinis ang puso sa harapan ng Diyos. Kapatid, kapag tayo malinis ang puso, inihahayag ng Diyos, kung naghahayag ang Diyos sa iyo, nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Gusto ba natin nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Di ba ang sarap noon? Ang Diyos alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Tingnan ninyo, bakit maraming naliligaw? Kasi hindi alam kung anong kalooban ng Diyos. Pero kapag ikaw, malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos, alam mo, tinig to ng Panginoon. Alam mo yan, klaro yan. Bakit? Kilala mo siya. Kasi hindi mananahan ng Diyos sa marumi ang puso. Saan ba natin pinapapasok ang Diyos kapag nagpe-pray tayo? Sa acceptance. Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Di po ba? Paano papasok ang Diyos kung marumi ang puso mo? Kaya kailangan malinis ang puso ng taong pananahanan ng Diyos. Kaya nga mayroong repentance Kaya nga mayroong paghingi ng tawad Bakit? Nililinis yung puso. Saan? Sa mga pagkakasala. At kapag kaganon, mananaan ng Diyos, at kapag nananaan ng Diyos sa ating mga puso, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto mo ba, naririnig mo ang tinig ng Diyos? Amen. Tingnan ninyo, ang sabi ng awit, 25:14. Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ano daw? Sa mga masunurin. Ano yung sinusunod? Di yung kalooban ng Diyos. Huwag lumakad sa karumihan. Mayroong malinis na puso. At kapag kaganon, ang sabi, si Yahweh ay isang kaibigan. Kanino? Sa mga taong masunurin. Ang sabi, sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Pinauunawa niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Nangungusap ang Diyos. Saan? Sa mga taong masunurin. Taas ang kamay ng mga taong masunurin sa Diyos. Masunurin po ba tayo sa Diyos? Sinabi ni Lord, wag yan, wag yan, wag yan. Wag to, Panginoon, wag to. Di ba? Wag to, huwag mong pakikialaman to. Sinabi ni Lord, wag yan. Pero sinabi mo, wag to, Panginoon, wag to. Paano mangungusap ang Diyos sa iyo?
kung mayroon kang itinatabi sa puso mo na hinihingi ng Diyos. Na alam mo sa sarili mo, ito yung nakapagpapalayo sa iyo sa Diyos. Tama? Nakapagpapalayo sa Diyos. Kapatid, may mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Alam niyo kung sino minsan? Ating mga kasama. Hindi ko sinabing lumayo tayo sa tao kasi gusto ng Diyos lumapit tayo sa tao. Kaya lang iayag ang salita. Minsan yung ating mga kasama naglalayo sa atin sa Diyos. Suriin nyo, tingnan nyo. Alam nyo kung sino yung mabuting kasama? Mga mananampalataya, mga kabataan? Ito yung kapag mayroong kang gagawin na alam nila na makapagbibigay ng galit sa iyong magulang, sasawayin ka nila. Pero kapag inuudyukan ka pa, na gawin mo, gawin mo. Hindi ang tunay na kaibigan. Tama? Ang tunay na kaibigan, nagtutuwid. Nagsasabi sa iyo, wag yan. Nakakaya naman, mananampalataya tayo, tapos tayo ang sasabihan ng mga hindi mananampalataya, uy, wag yan. Masama yan. Dapat ang mananampalataya, siyang nagsasabi. Amen? Kapatid, minsan, yung kasama natin, yun ang naglalayo sa atin sa Diyos. Sino daw? Kasama. Pastor Mel, ibig sabihin ba nun, di na ako makikisama sa kanila? Hindi. Huwag kang makisama. Kasama mo sila, pero huwag kang makisama. Kapag kaalam mo, masama yung gagawin, huwag kang makisama. Makisama ka, pero huwag kang makikisama. Amen? At kapag kaganon, mapapanatili nating malinis ang ating mga puso sa harapan ng Diyos at napaka-importante po nun bilang mananampalataya. Kapatid, mananampalataya ka ba? Gusto mo ba na ipinauunawa ng Diyos sa Kanya, sa atin, yung Kanyang panukala? Yung kalooban ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa atin. Anong dapat? Manatili tayong malinis ang ating kalooban sa harapan ng ating Panginoon. Inihayag ng Diyos ang Kanyang kaisipan kapag ang puso mo, kapatid, ay pinanatili mong malinis sa harapan ng Diyos. Hanggat maari, iwasan natin ang mga bagay na tayo ay maaring magkasala. Ano ibig sabihin nung iiwasan mo? Hanggat maari, yung mga bagay na pwede kang magkasala. Anong kahinaan mo? Anong kahinaan mo? Kung kahinaan mo ay alak, huwag kang dadaan sa mga nagiinuman. Tama? Huwag kang dadaan doon. Kung kahinaan mo, may asawa kang lalaki, kahinaan mo ay babae, umiwas ka sa lugar na kung saan nag-aalok ng layaw ng laman. Iiwasan mo yun. Hindi ka lalapit doon. Bakit? Madadarang ka, kapatid. Huwag mong susubukan ng Diyos. Huwag mong susubukan ng sarili mo. Sabi mo, malakas ako. Hindi ako matutukso niyan. Di wow. Di ba? Malakas ka. Walang malakas. Ang Diyos ang malakas. Pero tayo, mahina tayo. O tingnan ninyo, may naglaro. May isang mananampalatayang naglaro. Sikat na sikat noon. 70s, 80s. Kapag nag-crusade, puno ang Araneta. Anong ginawa? Na-headline noon yan. Di po ba? Anong ginawa? Kumuha ng prostitute. Sa totoo lang, hindi naman niya ginalaw yung prostitute Kasi nagsabi yung prostitute, hindi naman niya po ginalaw. Kaya lang bumagsak ang kanyang gawain, ang kanyang napakalaking gawain. Bakit? Una, parang ganito, inilapit mo ang sarili mo sa tukso. Anong ginawa? Ang sabi, pinagubad po ako. Tinignan niya yung kanyang sarili kung matutukso siya. Kapatid, hindi ganun. Para masubok mo na ikaw ay isang mananampalatayang matibay at matatag. Ano ang dapat? Umiwas ka.
Iwasan mo, lumayo ka. Bakit ka lalapit sa alam mong makapagdadarang sa iyo sa apoy? Huwag mo ilalapit ang sarili mo. Ay, tingnan ko lang kung itetest ko lang yung aking faith. Kung ako'y matatag na, lalapit ako sa tukso. Diba may kanta, o tukso, layuan mo ako? Hindi lalayo ang tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Sino nakakaalam nung o tukso, layuan mo ako? Sa mga bata, hindi alam yun. O tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso. Tayo ang lalayo sa tukso, kapatid. Ikaw, ako, lalayo sa tukso. Bakit? Tingnan nyo, kapag lumalayo tayo sa tukso, napapanatili nating malinis ang ating puso at budhi sa harapan ng Diyos. Amen? Ilayo mo. Lumayo ka saan? Sa mga bagay na makapagbibigay sa iyo, alam mo na ito yung nakapaglalayo sa iyo sa Panginoon, na nakapagpaparumi sa iyo. Hanggat maaari, iwasan natin ang mga bagay na tayo ay maaring magkasala. Iwan mo yan, layuan mo yan. Ano sa tingin mo ngayon ang mga bagay na nakapagpapalayo sa iyo at nagiging sani ng pagkakasala mo? Pastor, pagkausap ko po ang aking asawa, nagkakasala ako, iiwan ko ba? Hindi. Hindi mo iwan yon, ibang usapan yon. Kasi yung daw asawa, pagkakausap niya, nagkakasala siya. Nagagalit siya. Huwag mo iwan. Pray mo. Pray mo lang. Hindi mo iiwan. Dito pinakikita yung mga pita ng laman. Pita ng laman na dapat nating iwasan. Bakit? Madadarang ka. Tulad ni Daniel, alam niya na madudumihan siya sa pagkain at inumin ng hari. Kaya ito ay iniwasan niya. Huwag mong bigay sa akin yan. Huwag mong bigay. Kapatid, kung ikaw si Daniel ngayon, sasabihin, bigyan ng pagkain, karne, alak. Sarap nun. Eat all you can. Tama? Eat all you can. Sarap nun. Tapos, ano sabi niya? Wag, bigyan nyo kami ng gulay. Gulay at tubig. Kapatid, sakripisyo yun. Napakalaking sakripisyo ng ginawa nila. Sa tingin nyo, kinakain ba ni Daniel talaga? Gulay lang? Hindi. Pero ginawa niya ang bagay na ito. Bakit? Para mapanatili niyang malinis ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ang Diyos, inihayag niya ang kanyang kaisipan kay Daniel dahil malinis ang kanyang puso. Ang Book of Daniel, pag ating binasa, makikita natin ang kapahayagang espesyal ng Diyos kay Daniel. Kaya kapatid, tularan natin si Daniel na pinanatili niya ang kanyang puso na malinis sa harapan ng Diyos. No? Pinanatili niya. Alam niyo si Haring David, hinangad din niya ito. Hinangad din ni Haring David ito na maging manatiling malinis sa harapan ng Diyos. Awit 51, verse 14. Ang sabi, ingatan mo ako. Sino ang sabi niyan? Si Haring David. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang kaligtasan mo'y galak kong ibabantayog. Sino nagsabi niyan? Si Haring David. Ingatan mo ako. Sana tayo rin, no? Naisip natin, gusto kong manatili na malinis sa harapan ng Diyos. Si Haring David, hinangad rin niya yun. Sinabi rin niya, gusto niya maging manatiling malinis sa harapan ng Diyos. Kaya ang pray niya, ingatan mo ko. Kapatid, pray na natin, ingatan tayo ng Diyos. Di ba? Sa totoo lang, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Sa ganang atin, hindi natin kaya. Hindi natin kayang tumindig sa ating mga pananampalataya kung sa ganang atin. Salamat na lamang mayroong Panginoon Diyos na nag-iingat sa atin. Matuwa tayo dahil mayroong banal na Espiritu na kapag tayo, alam niya na magkakasala tayo, iniiwas tayo ng Panginoon. Iniilalayo tayo ng banal na Espiritu. Di po ba? Salamat na lang, mayroon tayong Diyos na ganito. Pasalamat mo, ipagpuri mo sa Panginoon. Ang sabi ni David, ingatan mo ako. Sabihin rin natin sa Diyos,
ingatan mo ako, Panginoon. Bakit? Bakit natin kailangan sabihin sa Diyos na ingatan tayo? No? Kasi ang Diyos lamang ang may kakayahang ingatan ang bawat isa sa atin. Saan ba tayo inalintulad ng Diyos? Di po ba't sa tupa? Ano ba ang tupa? Inihag to ni Brother Arlan noon. Ano ba ang tupa? Weak. Mahina. Napakahina ng kanyang mga mata. Ang ganyan lang ang nakikita. Hindi niya nakikita ang parating na panganib. Di ba tupa? Hinalintulad ang mga mananampalataya. Saan? Sa isang tupa. Weak. Mahina. Kaya sabihin natin, kung mahina tayo, tulungan mo ako, Panginoon, sa Diyos lang naman talagang manggagaling yung tulong, na tamang tulong sa mga mananampalataya. Sino yun? Yung dakilang pastol, ang ating Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ingatan mo ako. Magkakasala na naman ako, Panginoon, ingatan mo ako. Kasi alam naman natin kapag magkakasala tayo, di po ba? Alam natin, minsan nga, pinapayagan pa natin pinahintulutan natin na tayo magkasala Alam natin na ito'y kasalanan pero pinapayagan natin. Ngayon, ayaw mo, sabi mo sa Panginoon, ingatan mo ako, Panginoon. Ingatan mo ako nang huwag akong magkasala. Huwag akong magkasala sa iyong harapan. Ngayon, may bunga ba? Malapit na po tayong matapos para sa mga natutulog at inaantok. Ano ang bunga ng may malinis na puso? Alam na alam to ng ilan. Ano ang bunga kapag ang puso natin ay malinis? Makikita natin ang Diyos. Sino dito gustong makita ang Diyos? Amen. Yan nga ang pangarap ng mga mananampalataya Di po ba? Makita natin ang Diyos. Ang makikita yan, Mateo 5:8. Ang sabi, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapatid, bukod sa ang Diyos, magiging kaibigan mo kapag malinis ang puso mo, nangangusap siya sa iyo, natutuwa ang Diyos sa iyo, ang pinakamaganda yon, yung makikita mo ang Diyos. Alam nyo, kapag nakita mo ang Diyos, ibig sabihin nun, tangan mo ang kaligtasan. Ligtas ka. Bakit? Nakikita ko ang Diyos Ang sabi, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Gusto nyo bang makita ng mukhaan ng Panginoon? Sabi ni Lord, be holy. Be holy. Linisin mo, magpakalinis ka sa aking harapan. Kapatid, ginawa na ng Diyos ang lahat para manatili tayong malinis. Nang mapako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na umagos sa Kanya, luminis sa bawat isa sa atin. Ngayon, anong dapat natin gawin? Panatiliin nating malinis yung nilinis ng Diyos. Kapatid, nilinis ka na ba ng Diyos? Kung nilinis ka na ng Diyos, panatiliin mong malinis sa harapan ng Diyos ang iyong buhay. Bakit? May nakatingin. Tao, nakatingin. Pangalawa, sino ang nakatingin? Ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang taong sumusunod sa kalooban niya. Kapatid, ang sabi diyan, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Napakahalaga na sa bawat isa sa atin, tayo ay may malinis na puso. Dahil diyan, malulugod ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay. Gusto ba nating nalulugod ang Diyos sa ating mga buhay? Panatiliin mong malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos. Meron nga kanta niyan Ano yung kanta niyan? A pure heart. Oh, a pure heart. Di po ba? Oo. No? Yun yung hinahangad Yung pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking... tama ba? Diba? Dapat yun ang pinananalangin natin Mga pusong dalisay.
Pusong malinis sa harapan ng Diyos. Kapatid, malinis ba ang puso mo ngayon? O meron tayong dapat, Lord, linisin mo pa. Linisin mo pa. Alam niyo, ang Panginoon, naglilinis ng buhay. Nililinis niya tayo upang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Amen? Gusto ba natin sa langit? Dapat, yung gusto sa langit, maging ugaling makalangit. Gusto mo sa langit, yung buhay mo, malinis sa harapan ng Panginoon. Walang tinatago. Amen? Hindi tayo nagpapanggap sa harapan ng Diyos. Kundi, alam ng Diyos, ang anak kong ito, malinis at pinananatili niya ang kanyang puso na malinis sa aking harapan. Kapatid, kapag kaganon, anumang oras kunin ng Panginoon ang ating hiram na buhay, makikita natin ng mukhaan ang Panginoon. Gusto mo bang makita ng mukhaan ng Panginoon? O ayaw mo? Gusto mo bang makita ng mukhaan si Satanas? O ang Panginoon? Siyempre ang Panginoon, di po ba? Kapatid, ang mensahe lang naman ng Diyos ngayon magkaroon tayo ng malinis na puso. Si Daniel, pinanatili niyang malinis ang kanyang puso. Tamang pagpili. Ganon din sa atin, tamang pagpili. Hindi ko gagawin ang bagay na ito kasi nakapagbibigay ito ng karumihan sa akin sa harapan ng Diyos. Tamang pagpili. Tamang pagpapasya na hindi ako sasama, makikisama sa mga taong nagbibigay sa akin ng pagkakasala. Tamang pagpapasya. At ano pa? Tamang paglapit sa ating Panginoon. Tama lamang na lumapit tayo doon sa nagbibigay ng lakas upang manatili tayong malinis sa harapan ng Diyos. Kapag malayo tayo sa nagbibigay ng lakas sa atin, kapatid, madudumihan tayo, magkakasala tayo. Kaya tama lamang, lumapit tayo sa Diyos na nagbibigay ng patuloy na kalinisan sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ba nating maging malinis sa harapan ng Diyos araw-araw? Kapatid, araw-araw ay isang pagpapasya. Ulitin ko, araw-araw ay isang pagpapasya. Araw-araw, napakarami nating dapat pagtagumpayan. At salamat na lang, mayroon tayong Panginoong Hesus na magbibigay sa iyo ng kalakasan. Magtatagumpay ka, kapatid. Hangarin mo lamang ang ating Panginoon na manahan lagi sa ating mga buhay. At panatiliin nating malinis ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo tumayo. Hallelujah. Purihin ka, amin Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Tunay kang dakila. Kahanga-hanga ang gawa mo, Panginoon. Ama, gusto mo lang naman, Panginoon, magkaroon kami ng pusong dalisay, Panginoon. Sa iyong harapan, Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan mo kami dahil mahihina po kami, Panginoon. Madalas kami nagkakasala, nabibigyan ka namin ng sama ng loob, Panginoon. Kadalasan pa nga natatalikod kami sa iyo, Panginoon. Mas pinipili namin, Panginoon, yung mga bagay na pagpapalayo sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, anumang oras kunin mo ang buhay namin ito, Panginoon, makikita ka namin ng mukhaan, Panginoon, sapagkat sinabi mo, pinagpala ang taong may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang mukha mo, Panginoon. O Diyos, yun yung hangarin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Makita ka namin ng mukhaan. Kaya nga, Panginoon, kami nagpapasya sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng buhay na malinis sa iyong harapan, Panginoon. At madalas, Panginoon, nasusubok ang mga bagay na ito kapag mayroong mga bagay na dumarating sa amin, Panginoon. Nasusubok yung aming mga pananampalataya, Panginoon, doon sa panahon, O Diyos, na naroon kami sa sitwasyon, Panginoon, O Diyos. Na tila natutokso kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Kapag dumadating kami sa mga ganong pagkakataon, magpasya kami ng tama, Panginoon. Tumayo kami sa pananampalataya sapagkat may mga taong nakatingin sa amin.
May mga kabataang nakatingin sa amin, Panginoon. Gagayahin nila kami, Panginoon. May mga anak, Panginoon, na nakatingin, nakamatsyag, Panginoon. Ginagaya nila, Panginoon. Kung ano nakikita sa amin, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, maging mabuti kaming halimbawa, Panginoon. Sa aming mga anak, sa mga kabataan, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Makita yung ugali mo sa amin, Panginoon. Hindi yung pag-uugali namin, sapagkat ito, Panginoon, ay tinanggal mo na, Panginoon, pinawi mo na, nang tanggapin ka namin bilang Panginoon na tagapagligtas. Pinawi mo na ang mga ugaling masama, Panginoon. O Diyos, makita nawa po, Panginoon, ng tao sa amin. Tunay nga, binago mo na ang aming mga pagkatao. Mayroon kaming malinis na puso, Panginoon, sa iyong harapan. Ama, may nakakita man o wala, magtapat kami sa iyo, Panginoon. Pagtapatan ka namin. Huwag ka namin pagtaksilan, Panginoon. Nang sa gayon, hindi namin masasaktan ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen.